Ayan, so mga kababayan, ito nga po nandito tayo sa may People Power Monument kung saan may isang grupo po na nagsagawa ng peaceful rally. Bali, ito po December, mga kababayan, no? December 7. Bali, hindi ko kasi kilala mga kababayan yung organizer nito. So, ito po, sila po yung samahan na nag-organize ng peace rally in support po sa pagprotekta sa ating mahal na Pangulo. Kung matatandaan yung mga kababayan, nagkaroon nga po ng threat sa buhay ng ating mahal na Pangulo, ng ating First Lady, at syempre ni Speaker Martin Romualdez. And may mga kababayan tayo, syempre lalo na loyalista na nag-init talaga ang dugo, diba? At ito nga po, sila po yung grupo na nananawagan ng protektahan ng ating PBBM at yun nga po, tumitindig para sa ating mahal na Pangulo. Alam nyo mga kababayan, late kasi ako nagpunta. Actually, hindi ako late medyo maaga pa nga. Kasi ang event is 12. Pero alam nyo ba mga kababayan, si Joshua Corpus, nagpunta dito sa event ng 7 yan. Ang aga niyan umalis ng bahay kahit alas 12 pa po yung event. Dahil alam niya nga na yung mga taga-suporta ni President Bongbong Marcos, maaga talaga yan pupunta. 'Di ba? At alam nyo kung ano yung nung sumunod kasi ako, umalis kasi ako dito sa bahay ng mga 10 AM umalis ako para pumunta rin po dito sa may People Power Monument para masaksihan nga po yung mga kababayan natin at makita, no, kung gaano kadaming supporters yung nagmamahal sa ating mahal na Pangulo at kumbaga tumitindig sa kanya. So, alam niyo naman mga kababayan, pag mga loyalista nagsagawa ng gantong event, very organized and hindi sila magulo, kumbaga. And ito nga po yung mga supporter ni President Bongbong Marcos. Ito yung ilang maaga na supporter, no? Yung naabutan ko kasi, mga sumilong kasi sobrang init mga kababayan. And ito, may mga ipapakita po ako sa inyong videos na ibang naganap na naabutan ko nung nagpunta ako. Nakarating kasi ako dyan mga 11 AM na ako nakarating. So, yan mga kababayan, pakinggan po natin yung mga sasabihin nitong grupo na to na nagsagawa ng event na ito, ng pagtitipon na ito, in support nga po sa ating mahal na Pangulo. Supportin natin dito kay Pangulo. Ngayon po umaga nandito po kami. Ako po bilang tagapagsalita ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya at kabahagi po ng tinatawag nating pader ng demokrasya. Ito yung People's Alliance for Democracy and Reform. Ito po ay ang layunin po natin ngayong umaga ay ipakita ang suporta sa mahal nating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang gobyerno at sa mga pulisiyang kanyang pinapatupad. Partikular sa mga pangkabuhayan ng mga Pilipino, gayon din po sa kabuuang kapayapaan ng ating bansa. Hindi napapanahon ngayon ang anumang paggulo o anumang banta ng panggugulo sa ating bansa at gobyerno ngayon. Kasi once na sinira mo ang institusyon ng gobyerno, sinira mo na ang buong bansa mo. Asan ang pagmamahal mo sa bayan kapag ginawa mo yon? Sir, ngayon po, marami ang nananawagan na Sara Rizal. Isa rin po ba kayo dun sa nananawagan? Yung isa po rin ba, yung pader na nananawagan ng Sara Rizal? Actually impeachment po, hindi ito napapanahon, sir. Hindi ito napapanahon. Gaya nga po na sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mas marami tayong dapat pagtuunan ng pansin. Correct. Unang-unang pagtuunan natin ng pansin yung nakaambang seguridad sa ating bansa, lalo-lalo na sa West Philippine Sea. Hindi natin alam, binobomba na pala tayo doon dahil nandito tayo sa Maynilaan. Pangalawa, ang kahirapan na kailangan nating i-address ngayon. Ang kahirapan ng bawat Pilipino na maiahon ang bawat isa sa hirap. Panahon ngayon para magtulungan ang bawat Pilipino na maiahon ang bawat isa. Hindi para magsiraan ng dahil lamang sa politika. Sir, dun sa pangalan na pader, parang no? May mensahe kayo na gustong iparating Yes sir, from the word pader, kahit naman nung medieval times pa, ang pader ang pumuprotekta para hindi masira ang isang institusyon, ang isang pundasyon. So, sa panahon ngayon, kailangan natin ng isang pader na susuporta sa gobyerno
gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos upang maprotektahan ito. Upang maprotektahan yung tinatamasa nating demokrasya at kalayaan ngayon at kapayapaan sa bansa. Yun po yung unang layunin natin. Kaya ang sinusulong po natin, protektahan ang demokrasya at ipagpatuloy ang mga reforma. Sir, panawagan natin sa ating mga loyalista na dadalo ngayon. Sa mga kasama po natin, lalo-lalo po sa mga kasama natin loyalista at nagmamahal sa Pangulong Bongbong Marcos at sumusuporta, ang layunin po natin ay ipakita ang ating suporta sa Pangulo at hindi ang pagkakawatak-watak. Atin sila hikayatin para magkaroon pa ng dagdag na suporta ang pamahalaan ng Pangulong Bongbong Marcos at hindi para basagin o wasakin ang anumang lamat na meron na. Kung hanggat maaari ay mabuo pa ang dapat mabuo at magkaroon pa tayo ng mas matibay na pagkakaisa. Yun lamang po ang hiling natin sa mga kapwa natin na sumusuporta sa Pangulong Bongbong Marcos. Sir, expected po natin ngayon, ilan ang darating? Marami po ito, sir. Kasi sa grupo pa lang namin, mahigit 1,000 na po inaasahan. At marami pong parallel groups na parating ngayong hapon na para ipakita ang buong pwersa ng pagsuporta sa ating Pangulo. Anong oras po mag-umpisa po ito? Ngayon po, meron po kami ngayong umaga, alas 11 ng umaga, at magpapatuloy po ito hanggang alas 5 na ng hapon to. Pero inaasahan po ang pagdami after lunch ng mga tao po. Sir, ilang araw po ito? Ito po yung ngayong buong araw. Titignan po natin kung ano po yung mga kaganapan na maaaring mangyari kung kailan tayo magpatuloy pa sa mga susunod na araw. Sir, Yes, sir. anong stand nyo sa impeachment na inaano ng Makabayan Block? Kung ano po ang pahayag ng ating Pangulo, hindi ito napapanahon. Tulad ng nabanggit ko kanina, maraming problema ang ating bayan na kailangan ng solusyon. At higit pa rito, kakainin nito ang oras ng ating Kongreso na dapat ay nagpapasa ng mga batas na para sa kapakanan ng nakararami. Thank you, sir. Sir, maraming salamat po. Ay magkakawatak-watak, Kababayan, kahit ay maghuhudyat ito, sobrang tilt nakaguluhan pa doon ng mga haring gamitin ng iilang may interes na Pangulo, napakatatalino upang pabagsakin talaga. ang bansang Hindi sa Pilipinas. pag-aano mga Hindi kababayan, lamang po pero ang pagkausap mo administrasyon talaga yung ni loyalista, Pangulong Bongbong Marcos. talaga sumagot. Kaya hindi At natin saka ito hindi sila yung hahayaan. mga naninira din. Hindi natin hahayaan Bilis dyan. Ano talaga sila kumbaga, kung ano yung na matambala ang tinatamasa nating demokrasya at kapayapaan. pagtatrabaho, yun talaga yung panawagan din nila. Ito po yung grupo na nag-organize nitong peace rally at makikita nyo po dyan na mapayapa po talaga. Nagpakalbo pa sila mga kababayan. Si sir na na-interview kanina, yan, isa siya sa nagpakalbo. And ayang mga nakandyan sa pwesto na yan, ayan, mga magpapakalbo din po yan. Grabe talaga yung suporta, no? Yun o. Okay, kitabi tayo kay sir. Pero gusto mo ikaw magawak ng mic. Ganyan mo na lang. Ngayong umaga po tayo ay nagpakalbo. Kahit noong unang panahon pa man, ito ay kultura na upang ipakita ang kalakasan natin ng pagiging handa sa anumang kinakarap nating pagsubok, anuman ang kinakaharap ng administrasyon ito. Patulad yan na nabanggit ko kanina, tayo ay magsisilbing pader ng Pangulo at ng kanyang administrasyon. Dahil kung hahayaan natin na walang didepensa para sa Pangulo, ay mayayanig ang institusyon ng gobyerno, mayayanig ang ating Estado at maaaring gamitin ito ng mga iilan na mayroong interes na pabagsakin ang anumang tinatamasa natin demokrasya at kapayapaan sa ngayon. Sa ngayon ay dapat nating tutukan ang mga problema na kinakaharap ng ating bansa. Isa na dito ay ang West Philippine Sea, isa na dito ang kahirapan, at ang mga sunod-sunod na unos na dumarating at kailangan nating makabangon mula sa mga ito. Hindi ito ang panahon ng pagkakawatak-watak, hindi ito ang panahon upang magkaroon ng dibisyon ng bawat isa. Pagkat lahat tayo ay Pilipino. At sinasabi ko nga, hindi kailangan na bayaran ka para ipaglaban mo ang iyong bayan. At hindi kailangan na bayaran ka para protektahan mo ang kapwa mo Pilipino. Hindi ito ang panahon para magkahiwa-hiwalay tayo bilang mga Pilipino. Pangalan na, sir, pangalan. Ano po, RJ Villena po, sir. Spokesperson po ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya. Kasama rin po kami, nakapaloob kami sa People's Alliance for Democracy and Reform. Mula sa pangalan po na pader
People's Alliance for Democracy, kami po ay isa sa mga ngalaga ng ating demokrasya tinatamasa ngayon at patuloy na ipaglalaban ang mga reforma na dapat nating kaharapin sa inaharap upang mas maging maunlad ang ating bansa. Okay. Sir. Thank you. Salamat, sir.